Nothing but the blood. Doble na itong Biblia. First Peter chapter 2. Ngayon tanan sa pagtindog. Itong basahon ng pulong sa Dios. Unang Pedro, Kapitulo 2. Sugod tawag basa, versikulo 10 hangtod sa 14. First Peter 2, 10 to 14. Ready? First Peter chapter 2 verse 10. Dungan, ready? In verse number 10, basa. Which in time past were not a people, but are now the people of God. Which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul, having our conversation honest among the Gentiles, that, whereas they speak against you as evildoers, they may be good works, which they shall behold. Glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. May God bless His holy word. Mag-pray ta. Dios nga labing gamhanan, Ginoo, salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo karong adlaw, sa mga panalangin imong gihatag, sa protection ug maayong nga lawas sa matag usa. Salamat Ginoo sampa sa takna nga makapamalandong sa imong pulong, hatagi kami og langit ng kaalam. Amahan, giyahi kami sa mubo nga panahon nga magtuon sa imong pulong, nga masabtan namo imong pulong sa ano nga pamaagi, gamitay mo ubos nga lagad nga magasaysay niini Amahan. Mahimo kini nga panalangin sa matag usa ka Kristiyano na mga tugyan o sa pagpasalamat o paglaom mamayong madawat pinagis para ni Jesus. Amen. Nadini sa atong gibasa sa 1 Peter chapter 2 verses 11 to verse number 14. Verse 10 to verse 14, which in time past, the Bible says, sa una, were not a people, but are now the people of God. Sawa pa ta maluwas, sawa pa tay Kristo, ingon sa Biblia, dili ta tao. Unsa man ta sa una? Muratag mananap ang atong batasan, ang atong kinaiya, ang atong hunahuna. Ingon sa Biblia, which in time past were not a people, but are now the people of God. Amen? Pero karon katawhan na ta sa Dios, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Sa una, wata nakaangkon og kaluoy, apan karon nakaangkon kita og kaluoy. 11, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Na karon nga gabi medyo paspasan nato ni kay atong oras alas 8 naman day. Ang title sa atong mensahe, True Christians, ang matuod nga Kristohanon. Amen? Kinahanglan nga atong sayron ug susihon ang atong kaugalingon niini nga gabi. Kay mismo ang pulong sa Dios nagaingon nga magbantay ta kay naay mga lobo nga nagsuot og sanina sa karnero. Tan-aw nimo sila, mura pud sila karnero apan ingon sa pulong sa Dios, apan sa sulod mukaon sila, ravening wolves sila. Mga tumutukob day sila og karnero. Nagsuot sila og sanina sa karnero, apan ang tinuod, ilang kanon ang karnero. Now, atong bantayan, kay sa iglesia, basin na ay lubo diri. I'm not saying nga lubo ka, pero ang pulong sa Dios nagpahimang nato, amen? Kinahanglan sayron nato ang true Christians, ang tinuod nga Kristohanon. I am not just saying as Christian, as common, but ang buot ipasabot nako sa Christian, ang tao nga luwas. Amen? Washed by the blood of Jesus Christ. Usa ka tawo nga nalimpyuhan, nahugasan sa dugo, nahimo nga gawasnon, gipalain diha sa kaluwasan ni Ginoong Kristo,
mao kini nga Kristohanon ang akong gisgutan. Usa ka tawo nga naluwas ug siya gipalain alang sa katuyuan nga gamiton sa buluhaton sa Dios. Tinuod nga Kristohanon nga naman kay naday Kristohanon nga di tinuod. Muna nga tan-aw na to din sa pulong sa Ginoo ang matuod nga Kristohanon. So di ta magdugay, tulo ka butang nga mailhan nato nga tinuod nga Kristohanon. Ingon sa pulong sa Dios verse number 11, dearly beloved, mga hinigugman ako nga mga igsuon, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust. Notice, ingon pa ni Pedro, mga hinigugman ako nga mga igsoon, naghangyo ko kaninyo isip mga strangers and pilgrims. Dili man kita taga diri. Langyaw raman ta ninyo taa. Tungod kay didto man kita padung sa langit. Amen? Pero samtang ni atan ining kalibutan, langyaw ta aning kalibutana, nagpuyo ta sa atong panimalay, gapangalagad ta sa Dios sa iglesia, ang pulong sa Dios nagaingon, abstain from fleshly lust. Unsa man ang word nga abstain? Likayan ang unod nun nga pangibog. Na una nga butang, ang tinuod nga Kristohanon, adunay gitawag nga lust separation. Mailhan day nato ang tinuod nga Kristohanon kay mupalain gyud siya. Amen? Dili siya mupasiguyon sa kalibutan. Dili siya muuban kung unsay binuhatan sa kalibutan. O gani dinhi abstain, the Bible says, from fleshly lust. Kung tinuod ka gyud nga Kristohanon, kung naluwas gyud ka, nahugasan ka sa dugo, ingon sa pulong sa Dios, abstain from fleshly lust. The word abstain means to stay away from. Na dinha ang dautan, mupalayo kagikan dinha. Mo na siya ang word nga abstain. Unsa man atong abstain? Fleshly lust, unod nun nga pangibog. Amen? Ingon sa pulong sa Dios, ang Kristohanon, maglikay gyud sa unod nun nga pangibog. Daghan nga mga pamilya na bungkag tungod aning fleshly lust. Tungod aning fornication. Tungod aning adultery. Nganong na may fornication? Nganong na may adultery? It's because of fleshly lust. Unod nun nga pangibog. Og samtang nabuhi pata aning kalibutana, dili magmatter pilay imong edad. Tingali mo yung kadi, wa na ko anang fleshly lust, di na ko maibog, tiguang na ko, 60 na akong edad. Let me tell you something. Tingali imong edad 60, pero imong hunahuna di na matiguang. Naa pagyud ning fleshly lust. Makakita kag sexy. Makakita ka og Coca-Cola body. Pero ang pulong sa Dios nag-ingon, abstain from fleshly lust. Amen? Strong kayo ang pulong sa Dios. Nga bisan pa, dili pwede magpaduol. Amen? Ang pagpaduol palang gani, di na pwede. Kung sa paghag imong buhaton, mo man ang word nga abstain. Paglikay, palayo, ayaw duol din ha. Abstain. Amen? Abstain from fleshly lust. Grabe karon ang fleshly lust. Vulgar na kayo, makita na nimo sa tubangan, sa imong screen, sa imong cellphone, available na na sa imuha, pero gusto sa Dios nga maglikay ta sa fleshly lust. Nauna din is lust separation. Ang tinuod nga Kristohanon, I am not saying nga di na ta maibog. Maibog gyapon ta. Kay unod nun pamanta. As long nga buhi pa ta og naa pa ta sa unod, maibog ta. Pero gusto sa Dios adunay lust separation. Palayo na ta, amen? Distansya na ta. Ayaw nagpaduol din ha. Kay kung mo paduol ka, delikado ka. Kabalo ka ning duol, ang tendency manggod kong duol, dali ra ka maigo, amen?
Pero kung layo ka, tingali maigo ka, pero di ka mapuruhan. Kaya ang travel palang daan sa bangkaw sa kalaban, di ba? Kung ibangkaw na, magkalayo, magkahinay man na. Tingali maigo ka, pero di ka mapuruhan kay nag-abstain man ta. Na Kristiyano ningon sa pulong sino abstain from fleshly lust. So adunay last separation. Ang tinuod nga Kristohanon mo distansya kita sa pangibog aning kalibutan. Amen. Labi na sa unod nun nga pangibog. Grabe kayo kadautan ang unod nun nga pangibog. Mabungkag ang simbahan, mabungkag ang pamilya sa Kristohanon, mabungkag ang pamilya sa pastor tungod sa fleshly lust. Og samtang gawali ko dinhi karon, adunay pamilya nga nabungkag tungod sa fleshly lust. Adunay Kristohanon nga nabungkag tungod sa fleshly lust. Adunay pastor nga nabungkag iyang pamilya tungod sa fleshly lust. And I am not exempted sa fleshly lust. Therefore, giwarn ta sa pulong sa Dios. Amen? Magtiayon. It doesn't matter kung 40 katuig na mo nag-uban, 20 katuig na mo nag-uban, o 20 kaadlaw mo nag-uban, naagyod ang fleshly lust. O gusto sa Dios, adunay lust separation. Amen? Distansya tani. Gawas lang sa magtiayon, ba nag-asawa, normal na. Nga naman, lisensyado man na. Amen? Pero kung di ka magtiayon, di ka kasado, distansya ka din ha. Og aside sa imong bana, apart sa imong asawa, wa na kay lisensya diha. Illegal na na. Amen? Sa magtiayon, that's normal. Pero kung dili magtiayon, wa kay lisensya, illegal na atubangan sa Dios, gitawag ka na sa Dios og adultery. Gitawag ka na sa Dios og fornication. Gitawag ka na sa pulong sa Dios og fleshly lust. And God wants us na dunay last separation. Amen? Dili ni katapusan nga separation ha, kundi last pangibog. Magpalainta, magpalayo tagikan sa pangibog. Last, L-U-S-T. Last separation. The Bible says, abstain from fleshly lust. Daghan pag bersikulo, di na nako ni mabasa tanan, gabi na 1 Thessalonians 4:3, 1 Thessalonians 5:22, naghisgot about abstain from fleshly lust. Sunod, ikaduha nga butang. Ang tinuod nga Kristohanon, adunay lust separation. Ikaduha, sa verse 12, the Bible says, having your conversation honest. Notice, having your conversation honest. Naakay, unsa nang word nga conversation? Manner of living. Dapat ang manner of living sa Kristohanon ang pamaagi sa atong pagkinabuhi. Ingon sa pulong sa Dios, unsa daw? Honest. Magkinabuhi tang matinud-anon. Amen? Magkinabuhi tang away pagpanglimbong, walay pagpanikas, walay pagpamakak. Gusto sa pulong sa Dios magkinabuhi tang honest. So ikaduha, ang tinuod nga Kristohanon adunay life sincerity. Sincero sa iyang kinabuhi. Amen? Sincero sa pagpangalagad sa Dios. Kung estudyante ka, kung tinuod ka nga luwas na kay Kristo sa imong kinabuhi, sincero ka sa imong pamilya. Amen? Sincero ka sa pagpangalagad sa Dios. Kung nag-eskwela ka, sincero ka sa imong pag-eskwela. Kung nagtrabaho ka, sincero ka sa imong trabaho. Amen? Unya, panahon sa pagpangalagad, sincero sa pagpangalagad. Adunay, life sincerity. Mao ni tinuod nga Kristohanon. Kung asa kagibutang nga trabaho, diha man kagipiyal nga trabaho, dapat sincero ka sa imong trabaho. Amen? The Bible talks about not as men pleasers. Kung mo trabaho ta, dili kay tao ray atong lipayon, dili kay tao ray atong bantayan, apan ingon sa pulong sa Dios, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. So, life sincerity. Kung dinhi sa simbahan, gatagan kag katungdanan, sincero sa katungdanan. It is a privilege to serve the Lord. Amen? Dili tanan nakadawat og pribilehiyo.
Busa kung nahatagan tag privilege, we need to be sincere. Tanaw ka, Ma'am Jinky, oh. Nag-arrange man gini siya bulak kada Domingo. Mabutang siya din og bulak. Kung di pa ni sincero, 2 ka bulan, 3 ka bulan, alayo na isa ka tuig. Labi nagwa na tay kwarta. Plastic na atong pagpangalagad. Kanya kung wala kay kwarta, plastic na ang imong bulak. Just joking. Muna ilhanan nga. Wala na siya ikapalit ba? Tanawa, plastic na, di ba? But, sincero, amen? Bisag wanay kwarta, napay madala kay, it is from the heart. Pero kung wala kay, kung di ka sincero, kabalo, kasabot, ito si pastor, kasabot ang Ginoo, ako'y kwarta karon. But because of sincerity, bisag walang-wala na. Kaya nundo mo sa Church of katong sa Thessalonians, ito sila. Sa 1 Thessalonians chapter 8. Sa kaya sa 1 Thessalonians 8. Ay, sorry. 2:8. 2:8 ba na? 2 Thessalonians 2:8 ba na? Thessalonians ba to? Katong ninghangyo si Paul ba nga? Ay, ingon si Paul, ayaw na, ayaw na. It is enough. Katong naghatag sila out of their poverty. Ano na nga verse? Kaya tigulang na si pastor, nakalimot na. Sorry, wala na ako nakita. Corinthians, hindi na, sorry. 1 Corinthians 8. Wala na, tigulang na kita ni. Sa 1 Corinthians chapter 8, sa gingon sa pulong sa Ginoo. First or second? Basin 2 Corinthians 8. 2 Corinthians chapter 8. Ingon sa pulong sa Diyos. Kung basahan, moreover, we do you to wit of the grace bestowed on the churches of Macedonia. Tanawan in Church of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Taliwala sa ilang kalisod, kapubrihon, apan midagaya ang bahandi sa pagkamahinatagon. Amen? Walang-wala na. Wa na sila ikahatag. Pero nganong taliwala silang kawadon ang Espiritu Hinoon, ang bahandi sa pagkahinatagon. Verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Walang-wala na gyud. Mao ni siya ang resulta sa life sincerity. Amen? Bisag walang-wala na, basta sincero lang ta sa pagpangalagad. Bisag walang-wala na, makahatag gihapon. Amen? Grabe ning iglesia dinhi sa Macedonia. Grabe ang ilang sincerity. Gipanghambog gud sila ni Paul. Mismo si Paul, ingon ni Paul dinhi, verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Ning hangyo pagit sila, Paul, dawatan niya mo regalo. Ingon ni Paul, ayaw na, para na sa inyo. Lisod na gani mo, naagani mo sa poverty, pero makita ninyo, verse 5, and this they did, not as we hope. Mismo si Pablo, wa na siya naglaom, nga muhatag pa sila. Pero kabalo ka, pero tindaghan na silang gihatag, but first, gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Kabalo mo, nga nung nahitabo na, nga bisag wala na sila, mihatag yapon sila, wa nag-expect ni Paul nga muhatag sila, pero ninghatag sila. Nga naman, because of life sincerity. Sincero, amen? Kinabuhi nga sincero, sincero sa trabaho, sincero kung nakay negosyo, dapat sincero ka. Kung nag-eskwela, estudyante ka, nag-eskwela ka, sincero sa pag-eskwela, sa pagpangalagad, pag-abot sa pagpangalagad, sincero, amen? Life sincerity. Honest. The Bible talks about Hebrews 13:5. Let your conversation
Be without covetousness, and be content with such thing as ye have. Amen? Tuguti ang inyong pagkinabuhi nga dili sagol sa pagkahakog, apan makontento kamo sa butang nga naa ninyo. The Bible says, be content with such thing as ye have. Kung unsay naa nimo, kontento. Amen? Ayaw sig reklamo, ayaw sig complain, ayaw sig murmur, nga unta maparihas ko nila. Wa pagani ka kabaluon sa ilang nagian nga nung naingon ana sila. Kontento kung unsay gihatag sa Dios nimo. Be happy kung unsay naa nimo. Kung kasaligan ka sa Dios sa gamay, I'm sure ka ng gamay ipadako na sa Dios. Amen? Muna nga life sincerity. Honest lang ta. Your conversation honest. Ang atong pagkinabuhi, ang atong pagpangalagad, ang atong manner of living, ang atong the way we talk. Kinahanglan sincero ta. So life sincerity. Ani katulo, verse 13 sa atong text. 1 Peter chapter 2 verse number 13. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, submit yourselves to every ordinance of man. O, ingon sa pulong sa Dios Kristohanon, ilhanan sa tinuod nga Kristohanon, magpasakop siyang kaugalingon sa tanan nga ordinansa sa tao. For the Lord's sake. Amen? Amen. Para sa Ginoo, kung unsay ordinansa sa tao, pasakop para sa Ginoo. Whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So, ikatulo, leader's submission. Ang tinuod nga Kristohanon, adunay gitawag nga leader's submission. Amen? Amen. Magpasakop sa leader. Tanawa si Joshua. Nagpasakop siya ni Moses. Amen? Si Timothy, nagpasakop siya kang Paul. Ang mga apostoles, nagpasakop sila kang Jesus. Daghan pa din sa pulong sa Dios atong isgutan about when it comes to leadership, it comes submission, nagpasakop. Adunay gitawag nga leader's submission. Yung pa ni Paul, follow me as I am also follow Christ. Sunda ko ninyo samtang ako usab nagsunod ni Kristo. Amen? Amen. Adunay leader's submission. Tingali di ka kauyon. Tingali di ka gusto. Pero gusto sa Dios pasakop ta. Amen? Aduna siguro daghang panahon nga si Joshua kauyon sa plano ni Moses. Lisuda po na Moses mo tabok tada sa Red Sea. Pero nag-submit ng Giyod. Amen? And one day, the best leader asagikan from the best follower. You will never become a good leader if you are not a good follower. Amen. Dili kita maayo mo sunod, di kita mahimo nga maayo nga leader. Pero kung maayo ganita mo sunod, one day, you will become a great leader. Tingali, greater pa sa imong gisunod nga leader karon. So, adunay gitawag nga leader submission. Unsa ingon sa Hebrews 13:17? Tingali adunay butang nga disagree mo sa kuha dinhi sa iglesia. Wa ka kauyon sa pamaagi ni pastor. Unsa ingon Hebrews chapter 13 verse 17? Sige, dunganan, ready, basa. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Adunay danger dire. Kristohanon, tumana sila nga nagdumala labaw ninyo. Wa ko nag-desire nga mahimo nga pastor dinhi. Wa ko nagplano nga maghimo butang tag atong simbahan dinhi. Pero pasalamat ta sa Dios. Nga na iglesia gihatag sa Dios ato. Pero unsay gingon sa Biblia? Obey them that have the rule over you. Tumana sila nga nagdumala labaw ninyo. And submit yourselves. Pasakop mo sa inyong kaugalingon. Nanuman, for they watch for your souls. Kabalo mo unsay first concern sa inyong pastor? Ang pastor sa iglesia nagbantay sa inyong kalag. Amen? Dili perfect si pastor, masipyat si pastor, pero gusto sa Dios magpasakop ta. As they that must give account. Kay si pastor di ay, ingon sa Biblia, munsa daw siya?
They that must give account. Manubag di ay ang pastor sa Ginoo. Nagbantay sa inyong kalag, muhatag siyag husay, that they may do it with joy. Aron himuon pod sa pastor iyang trabaho nga unsa daw? Nga malipayon siya. And not with grief, nga di siya masaludbon. Kay kung ang pastor ay masubon, mag-uol siya sa iyang pagbantay sa mga Kristohanon, unsa ingon sa Biblia? For that is what? Unprofitable for you. Wa day ni ginansya para nimo kung si pastor nag-uol. Sige badlong nimo. Gahi kag ulo. Ingon sa Biblia, that is unprofitable for you. So Kristohanon, that's what the Bible says. Obey them that have the rule over you. When it comes sa atong government, nay panggobyerno nga dapat mo-obey ka sa ilaha. Amen? Pag-abot sa church, nay panggobyerno sa simbahan nga gihatag sa Dios, ang pastor mo-obey sad ta. Never pud ko dinhi nagdemand og obedience sa inyo ha. Gani kung magtrabaho kita man gyud mo, ako'y mo lead. Kay lisod man pod nga moingon ra ko, sige, pagtrabaho mo, o sige, kana, masaha, kana, palaha. Never ko nag-ingon ana. But I show a good leadership. Mugiya ko, mubuhat ko para musunod mo. Mo na insakto nga leader. Amen? Amen. O gusto sa Dios nga, karon kay, yatagan man ta sa Ginoo, ako may nag-lead din gusto sa Dios nga mo-obey ta. O tingali na kay butang nga di mauyunan, di magustuhan, why don't you, pastor, wa ko kauyon ato yung gihimo. Istorya lang. Amen? Kay, ang akong gihimo, pwede man to usbon. Pwede man nato istoryahan. Una, nga Kristohanon, ang iglesia, mahimo nga malipayon nga iglesia. Mahimo nga malampuson nga iglesia. Kung ang problema, istoryahan. Tingali na kay di mo yunan, tingali na kay di mo gustuhan. Pero, ang pulong sa Dios, nagsulti ka na to, obey them that have the rule over you. Unya, hangyoon mo na ako. Kung nakaywa na uyunan, nakaywa na gustuhan, atong istoryan. Pero, when it comes sa pulong sa Ginoo, di na gina nato pwede diskussan pa. Kaya what I preach is the word of God. Pero when it comes sa akong family, ay batasan, ay kinaiya, nakita nga di mayo, kana ato ng usbon. Pero pag abot sa wali, pag abot sa pulong sa Dios, what was written, mogid na ang iwali na to. Amen? Mana, gusto sa pulong sa Dios Kristohanon, sa atong kinabuhi, is to obey, is to submit. Kaya di gid ka mahimo nga maayo nga Kristohanon. Kung di ka mo submitar din mubalhin kag laing simbahan, maabot na kag 50 ka simbahan di mo balhinan. Di gihapon ka mo submitar. Mana nga Kristohanon, salamat sa Dios. When I was a follower, dili ko perfect nga nag-follow, but I do my best. Nga pag graduate na ko, gusto na ko mag-start ng simbahan. Niingon akong pastor, ayaw sa, dili lang sa ka. Dili gusto akong pastor nga magpastor na ko. Gusto niya nga magpabilin lang sa ako. Tingali, nakita niya nga magamit pa ko sa simbahan. Muna nga sa atong kinabuhi, just follow the Lord's leading. Amen? Amen. Salamat sa Dios nga hatagan tag simbahan. Salamat sa Dios nga na iglesia, na leaders, sundo na to. Basta kay kana nga leader nagsunod sa Ginoo, pero kung ana nagsunod sa Ginoo, ayaw na. Yung pa ni Paul, sunda ko ninyo, isip ako nagsunod kang Ginoong Hesus. Let's all stand, mag-awit one song as we close. Atong awiton, page number 'Wen kong palandong dungan, sing kong palandong ang cross nga gikamaya ni Jesus. Kawangang mga buhat
magmapainom sa noon lang akong ihalad ang kanan sa imong tinginan, Jesus, di makatumbas sa krus, magpahaylo nga butang sa ulo tilan niya kinakitan nahupong ang mga tunog nahimo nga corona niya kon mga yuta ligo hatag sa mga mapuliyang nga nagahagit ning kalang. O Diyos nga labing gamhanan, salamat sa kagabhion, salamat sa adlaw nga Miyerkules, nga ikaw nag-uban ka namo gikan Lunes hantod nini nga takna, imo kami giampingan, imo gipanalanginan, imo kami gihatagan sa among mga gikinahanglan. O Lord, akong pagampo Ginoo, bisan sa paguli karong gabi, uban kami, ihatod kami sa tagsa ka panimalay nga safe. Akong ginampo o Lord, sa mga trabaho na ug mga adlaw, giyahi kami, panalangini kami o Dios. Ikinahanglan gyud namo ang imong tabang, ang imong mga panalangin, ug labaw sa tanan imong pulong ang mga dunggan, mapabiling Ginoo sa among kasing-kasing. Giyahi kami o Lord, ang tugyan, uban sa pagpasalamat o paglaom among medawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi sa tanan. Good evening. May klase ma? Klase mo ma. Dalagan, kasi inom sa gibuha, kapag hindi ko na kumahawa.